Alright mga tol, pag-usapan po natin ito, no? Tunay kaya na ito pong pahayag ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na siya magpapatuloy gumawa ng krimen, pag-amin. Pag-amin ba ito sa krimen na kanyang ginawa? Yan po ang katanungan ni Attorney Claire dito po sa legal team o defense team ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po yung mga pag-uusapan natin sa video na ito, at kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. Tara, umpisa na natin to. Alright mga tol, yan nga yung pag-uusapan natin sa video na to, no? Ang sabi po dito, pahayag ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na siya magpapatuloy gumawa ng krimen, tila pag-amin daw na talagang may krimeng nagawa si Duterte. Yan po yung pinakapaksa po dito sa pag-uusapan po natin. Pero bago po tayo magbigay ng kompletong opinion dito po, panoorin natin yung balita para sa mga karagdagan na kompletong impormasyon regarding this. Tara, play po natin. Play. Nakasaad sa parehong apela ng defense team ni dating Pangulong Duterte ang pahayag na hindi siya magpapatuloy gumawa ng krimen. Sabi naman dyan ng palasyo, tila umamin na rin daw ang kampo ni Duterte na gumawa talaga siya ng krimen. Para sa iba pang detalye, live mula sa Malacanang, nasa frontline ang balitang yan, si News 5 Palace correspondent Maricel Halili. Maricel, ano pa ba ang mga naging pahayag dyan ng palasyo tungkol dito sa hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte? Ruth, gaya nga ng sinabi mo, tinatanong ngayon ng Malacanang ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung mistulan nga bang pag-amin sa krimen itong pangako na isinama nila sa kanilang petition para sa interim release ni FPRRD. Sa press briefing kanina dito sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na nalaman niyang bahagi ng petisyon ni FPRRD sa International Criminal Court ang pangako na quote-unquote, Mr. Duterte will not continue to commit crimes. Hirit ni Castro, ito raw ba ay pag-amin mula sa legal counsel ng dating Pangulo na nag-commit nga ng krimen si FPRRD. Pero ito raw ay isang tanong lang naman. Ang decision daw sa petisyon ay nasa kamay pa rin ng International Criminal Court. Pero sana raw ay mapapaniwala nila ang ICC judges sa mga pangakong ito. Nilinaw din ni Jose Castro na walang kinalaman si Pangulong Marcos kung may kasunduan man sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at kapatid nitong si Senadora Amy Marcos. Sinabi kasi ni VP Sara na hostage niya ngayon si Senadora Amy. Ang senadora raw kasi ang magbabalik sa Pilipinas kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Well, yan po ay kasunduan ng dalawa, ng Vice Presidente at ni Senator Amy Marcos. Ang Pangulo ay hindi at walang partisipasyon sa kanila naging kasunduan. It is, the President is not a privy to the contract or agreement between a user and a person willing to be used. Hindi walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. Ruth? Yung isa pang issue, ito na mga impeachment kay Vice President Sara Duterte, may bago ba nga sinabi ang Malacanang tungkol dyan?
Ruth, kanina tinanong nga natin si Undersecretary Claire Castro tungkol doon sa pangamba na inihayag ng ilang mga miyembro ng House of Representatives tungkol doon sa pagsama ng ilang senador kay Vice President Sara Duterte. Matatandaan kasi natin na sa pagbisita ni VP Sara sa Kuala Lumpur, Malaysia, kasama niya roon sina Senadora Amy Marcos at Senator Robin Hood Padilla, pawang magiging mga senator judges sa pagharap ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Alam mo, ang sabi ni Yuse Castro, ang personal niyang opinion tungkol dyan, sana naman magpakita ng kaunting kahihiyan ang ilang senator judges. Dahil malinaw daw na nakasaad sa batas na kapag senator judges, dapat ay nagpapakita ng neutrality. Hindi raw lantarang nagpapakita ng kanilang mga biases. At sabi pa ni Yuse Castro tungkol dyan, ang mga senador naman ay inihalal para magserbisyo sa taong bayan at hindi para sa iisang tao lamang. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, ako po si Ruth? Alright mga tol, yan po ang usapan dito. Usap-usapin na kung saan ay tila pag-amin ito. Question lang naman daw yon ni Attorney Claire. Pero, 'di ba? Para sa akin nga hindi na to question eh. Kung ako tatanungin, 'di ba? Sa aking opinion lang naman, 'di ba? Hindi naman kumbaga absolute truth. Pero truth na ito pong pagsasabi mo na hindi ka nagagawa ng krimen. Ako po naniniwala indirectly inaamin mo na ikaw ay gumawa ng krimen. 'Di ba? Hindi mo naman sinabi directly na hindi ko nagagawin yung ginawa ko. Pero parang ganun na rin, no? Kung titignan po ninyo yung papel na pinakita po dito, no, kung ito nga po talaga ay kanilang petisyon at ito yung pinadadala sinusumite nila sa ICC upang sila'y pagbigyan. Sabi po, Mr. Duterte will not continue to commit crimes. Anong palagay po ninyo dyan mga tol, no? Ako, ang palagay ko diyan, inaamin mo. Bakit mo naman sasabihin na hindi ka na magpapatuloy sa paggawa ng krimen kung in the first place, hindi ka naman talaga gumawa ng krimen? Diba? Yan po yung magiging usapin po dyan. Para sa akin po, talaga namang meron pong pananagutan po ang ating dating Pangulo sa maraming bagay. Pero kailangan patuloy matapos yung trial ba yung tawag doon sa kanyang ginagawa sa kanya ngayon. Pag-iimbestiga, pagharap niya, pagdepensa sa kanyang sarili. Yun po ay patunay na hindi pa naman tapos yung kwento. Subalit, ikaw mismo kahit wala pa yung katapusan ng pag-iimbestiga, lilitis po na iyan upang hatulan o baga finally ipa-finalize yung hatol sa kanya. Kahit wala pa, alam mo merong magiging pananagutan sa pananalita pa lang. Meron ka ng dapat panagutan kung ano ang mga binibitawan mong salita, 'di ba? That is very common na po, no? Excuse. Common sense na po 'yun. Kahit tayo ngayon nagsabi tayo ng kung ano man dito, meron kang obligasyon, hindi pwedeng bitaw ko lang ng bitaw ng salita tapos wala kang obligasyon, wala kang accountability sa iyong mga sinasabi. Doon pa lang po meron na pong pananagutan ng ating dating Pangulong Duterte. Ngayon po ibang usapan na po ito, no? Yung sinasabing pag-amin ba ito, siguro syempre desperate move, kailangang gawin mo ang lahat, nagpakumbaba. Baka walang nakikita ng ibang paraan o ang bagay na gagawin ng kampo po ng legal team ni Duterte, ni PRRD, kundi sabihin yung mga ganitong bagay kung ito nga po ay totoo, no? Yan po yung aking opinion po diyan.
And doon naman po pagdating doon sa sinasabi po na yung patungkol po kay Amy Marcos na ito po ang kapatid po ng ating kasalukuyang Pangulo na si Bongbong Marcos, na si Amy Marcos, isang senador ngayon, hostage nga daw po hostage ngayon ni Sara Duterte. Sapagkat sabi, ang kapatid daw niya, ang ating Pangulo ngayon ng bansa, na may pakana ng pagkakahuli sa ating dating Pangulo. So, dapat daw siya yung magbalik. Tama ba yon? Anong palagay ninyo dito sa bagay na ito na si Amy Marcos daw ay hostage? Actually, di naman hostage yung sinabi, no? Parang hostage daw ngayon. Ano masasabi mo doon sa joke na yon, no? Nakakatawa ba? Baga no choice. Mamaya pala, no? Mamaya, akala pala ng marami, tinatraidor ni Amy Marcos yung kapatid niya. Yung pala, no choice si Amy Marcos. No? Paano kaya yan, no? Kawawa naman po si Ma'am Amy kung ganon. Hostage ni Sara Duterte. Pero I believe, matanda na po si Amy Marcos. Sila po yung may sapat na pag-iisip na para magdesisyon sa maraming bagay at yan po yung kanilang desisyon at hindi naman siguro hostage yan talaga. Kundi, di natin alam kung anong motibo bakit siya po ay tila kinakalaban ng kanyang kapatid. Anyway, hindi natin sila mahatulan dyan sa bagay na yan. Pero ngayon sa usapin na ito, anong masasabi mo ngayong binanggit po dito yung pagsasabi na sa petisyon ng defense team ni dating Pangulong Duterte na Mr. Duterte will not continue to commit crimes. No? Anong masasabi mo riyan sa bagay na yan? Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. And please, do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod na video.